Oh, alam mo ba na yung milk tea na iniinom mo, halos nakaka-12 kutsarita ka na ng asukal katulad nito. Nakakailan na ako? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parang kumain ka na ng 3 hanggang 4 na dessert ng sabay-sabay. Ganitong karami ng asukal ang nakakain mo o naiinom mo pag umiinom ka ng milk tea. Uli kayo, pag-usapan natin yan. Maraming mga tao naniniwala na harmless indulgence lamang ang milk tea. Madalas sinasabi na, reward ko to after a long day o pampabawas ko to ng stress. Pero sa totoo, mga kapatid, milk tea is not your friend. Mapapansin mo, ayan, no? Ganitong karami ng asukal ang nalalaklak mo sa isang milk tea mo. Normal lamang na meron kang hawak na cup araw-araw, pero ang hindi normal ay ang epekto nito sa katawan mo. Minsan, may magtatangkang ipagtanggol ang milk tea. Sasabihin nila, Dok, may pearls naman yan, di ba? Baka may fiber yun. Pero sorry to break it to you, mga kapatid, ang pearls ay halos pure starch lamang, parang kanin na walang nutrients. Pwede naman yung kanin, pero ito ay kanin na walang nutrients. Pag sinabayan pa yan ng cream cheese na toppings, flavored syrups, at iba pang mga mixed-ins, nagiging jackpot combo na ito ng calories na halos walang silbi sa katawan. Ay, meron pala, sobrang dami ng asukal na po pwedeng magbigay ng inflammation. Ngayon ang tanong, ano ang maaaring mangyari sa katawan kapag madalas kang uminom ng milk tea? Una, again, asukal, so blood sugar spike. Every sip, biglang tataas ang glucose mo sa dugo, kaya ang pancreas mo pilit na gumawa ng mas maraming insulin. Kung paulit-ulit ang sistemang ito, masisira yung system at dito magsisimula ang pre-diabetes at kalaunan o pwede itong maging diabetes. Pangalawa, hidden aging. Ang sobrang asukal ay nagbubuo ng glycation end products na dumidikit sa proteins ng ating mga balat, kaya mas mabilis kang magkalabas ng iyong wrinkles at nagiging dull ang skin at parang magiging mabilis ka rin tumanda. Pangatlo, energy crash, kapatid. Alam mo yung feeling na bigla kang okay, pero bigla ka na rin aantukin pagkatapos mong uminom ng milk tea. Normal yan kasi pagkatapos ng sugar spike, biglang babagsak ang blood sugar level mo. Hindi ito haka-haka. May mga studies na nagsasabing ang regular na consumption ng sugar-sweetened beverages katulad ng milk tea ay nagpapataas ng risk ng obesity, fatty liver, type 2 diabetes, at pati na rin ng heart disease. Hindi biro ang epekto nito. Ayaw na ayaw kung magkakasakit kayo ng ganyan. So, ibig sabihin, ang tanong, bawal na ba forever ang milk tea? Ang sagot, hindi naman. Pwede pa rin ito paminsan-minsan, pero treat it like your dessert. Pang-occasional lamang. Hindi pang araw-araw, hindi pang maya-maya. At kung talagang gusto mo, pwede ka rin gumawa ng iyong DIY na milk tea sa bahay. So, brewed tea, konting low-fat milk, minimal sweetener, again, minimal sweetener, at konti lamang gagamitin nyo, and walang pearls. At least kontrolado mo ang inilalagay mo. At maaari ka rin mag-share sa iyong mga kapatid nito at maaari ka rin mag-share sa iyong mga kaibigan. At isipin mo, worth it nga ba yung 5 minutong sarap kapalit ng taon ng maintenance medications? Worth it ba yung saglit na kilig kapalit ng dagdag na timbang? Dagdag na high blood pressure, dagdag na diabetes. Kung may magyaya sa iyo ng, tara, milk tea tayo. Nako, baka ikaw na ang magiging boses ng paalaala sa iyong mga kaibigan na milk tea is not your friend. Hindi mo kinakailangan maging KJ, kapatid, pero baka ikaw ang maging lifesaver ng barkada mo. O paano? Sana may natutunan kayo rito. Pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungang makaiwas sa sobrang dami ng asukal. So, next episode, ingat.